Bago ako naanib, laman po ako ng kalye sa gulo. Brawler po ako. Napakarami ko pong taong sinaktan. Nung naiisip ko na hindi na maganda yung mga ganong bagay, naghanap po ako ng Diyos noon. Katoliko po talaga originally ako eh. Pero nung panahon yun, may nakapagsabi sa akin mali yung mga rebulto. Bago ako naanib, laman po ako ng kalye sa gulo. Brawler po ako. Napakarami ko pong taong sinaktan. Nung naiisip ko na hindi na maganda yung mga ganong bagay, naghanap po ako ng Diyos noon. Katoliko po talaga originally ako eh. Pero nung panahon yun, may nakapagsabi sa akin mali yung mga rebulto. So napunta po ako sa protestante. Buong pamilya ko naakay ko po doon. Pero nung mga panahong nandun ako, naghahanap pa rin talaga ako kasi may mga duda ako minsan. Isang pagkakataon na nagkakaroon ng okasyon sa protestante. Salamat po sa pagdalo nyo. Pastora, saglit po. Meron gusto lang akong itanong sa iyo. Ano po yan, Brad? Bakit po yung lola ko po yung napakatagal ko na naakay dito ay hindi pa nababautismohan? Ay, okay lang po yan, Brad, kasi parehas din naman po tayong Trinitarian. Ah? Nung panahon na yun, naririnig ko na po si Brad Eli. Kasi yung tatay ko, pag nakahiga sa salas namin, nakatodo ang TV, pero hindi po siya kanin pa noon. Bahay na ang kahulugan ay iglesia. Yung iglesia ng Diyos, na bahay ng Diyos, doon dapat maganap ang bautismo. Ay, naniniwala po ba kayo sa Trinity? Di ba Catholic religion? Ay, Brad Bong, ikaw po pala ay may duda sa ating pananampalataya. Mabuti po bukas, bumalik kayo after ng worship service. At mo po ka sa gitna ng congregation natin upang linawin ang ating pananampalataya sa protestante. Nung gabi nung araw na yun, hindi ako mapakali. Nakaupo ako sa harap ng TV namin. Tapos pumikit ako, nanalangin ako, Panginoon, pakiramdam ko talagang mali yung sinasabi ng mga yun. Panginoon, bigyan mo po ako ng isasagot. Wala sa hinagap ko, di nag-iisip lang ako, nagbukas ako ng TV. Si Brad Eli ang nandun nagpapaliwanag tungkol sa bautismo. Ang ginawa ko, isinulat ko lahat ng mga talata. Kinabisa ko yung bumalik na sa kinabukasan. Ang nakaharap ko, isang pastor, at saka isang reverend. Sige, Brad Bong, sabihin mo ang iyong duda sa ating pananampalataya. Baka po iniisip nyo na bata pa ako sa pananampalatayang ito, kaya liliguin nyo na naiintindihan kong tama. Yung lola ko po sanggol pa ng mabautismuhan. Ang naiintindihan ko sa Biblia, kailangang sumasampalataya ang isa bago siya mabautismuhan. Sinong nagturo sa iyong sumagot ng ganyan? Ganito na lang po. Kapag nakapagpakita kayo sa akin ng kahit isang batang pinautismo sa Biblia, mananatili ako sa iglesyang ito. Pero pag hindi kayo nakapagpakita sa akin, ito na yung huli natin pagsasama. Aalis na ako. Tapos hindi nila nasagot. Umalis na ako. Sinabi ko sa aking misis, Han, Oh, nagdodoktrina na ako. eh di magdoktrina ka, tas lumayas ka na rin. Aba, pinalalayas ako, bahay ko naman to. Tingin lang Wala akong sa pera, bakit may pinatago ka ba? Nagdoktrina pa ako tuloy-tuloy. Sabi ko, dapat hindi ako mapigilan dito. Hanggang sa mababautismohan ako, nagsimula awitan, umiyak na po ako eh. Hanggang matapos, hanggang bago ako mailubog, naiyak po ako noon. Ang nakapo na ng pagbabago nangyari sa akin, yung asawa ko. Tayo na sama-sama mag-awitan. Bakit hindi na nananakit ng anak? Woo! Sarap! Iwagayway ang kamay. Tayo ay... Bakit hindi na ngayon siya umiinom? Ulam pa ikaw na gusto mo ulam? Wala na ikaw ulam eh. Ulam. Hindi na nagsusugal? Hindi, kaya na. Kailangan malaman ko kung ano ang nasa loob ng dating daan na yan. Dapat makita ko o baka may mali dyan, eh hihilain ko palabas dyan ng asawa ko. Han, Uy! sama ako sa paglalo. O sige, tara. Base ka na. Alsa tayo. Grabe Han, ganun para kagandang aral dito. Gano'n na karami ang namiss ko. Ay, ako'y napaluhaan nung panahon na yun. Sabi ko, napakasarap naman ang pakiramdam. Nagbunga pala yung ginagawa mo. Kasi, nung umuwi kami, nag-decide na po siya na magpadoktrina.
Awa ng Diyos, nakatapos po siya. 2 buwan ang pagitan namin. Isang umaga, nag-uusap kami ni sis. Oh, Tanda ko na, no? bakit? Sana bago matapos yung pagkanta-kanta ko, pauwitin man lang ako ni Kuya ng isang composition niya, no? May awa ang Diyos, Han. Malin mo. Wala sa hinagap ko talaga na si Kuya pala may ginawang kanta para sa kanya Sabat. After 2 days, nag-message ang isang member ng MCGI band. Brad mo, baka pwede mo kong pagbigyan. Ano po yun? Baka pwede mo subukan ng isang awit ni Kuya ang ginawa. Sige po, itatry ko. Pangarap ko po yan eh. Ginawa ko po, tapos papacheck lang daw po. Pagpacheck, saglit lang. Okay na raw po, tuloy niya na. Salamat sa Diyos sa pagtitiwala. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat po, Ama, sa iyong pagkandili. Salamat sa Diyos sa akay ko, kapatid kong panganay, si Sis Beb, yung asawa ni Sis Beb, mga magulang ko, tapos mga kapatid ko, yung mga kasama sa trabaho, buong staff dyan po. Sa kasalukuyan, naging interpreter na talaga ako ng iglesia. Kahit sinong tumawag sa akin, pinagbibigyan ko po ina-interpret ko yung kanilang mga kanta. Naging regular performer po kami ng KD Rock. Yung mga setup po natin dito sa Cavite, pag meron po tayong mga event, yun ako po nagsisetup ng iba doon. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ako po si kapatid na Reynel Nueva at ito po ang storya ng aking pananampalataya. Bilyong salamat po sa Diyos.